Mga kapatid, nasa pinakahuling linggo tayo ng kalendaryo lituriko ng ating simbahan. At ang pinakahuling linggo ay ang kapiestahan o solemnidad ng Kristong Hari o Cristo Rey. Sa katapusan ng panahon, si Jesus ay muling darating at ang pagdating niya ay sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin bilang hari. Subalit, ang paghahari ni Jesus ay hindi katulad ng paghahari ng mga tao dito sa lupa na may palasyo, may magintong trono, may mga kawal o sundalo, may kayamanan, may otoridad, kundi darating siyang hari bilang isang mabuting pastol. At sa katapusan ng ating buhay, haharap tayo sa Panginoon upang tayo'y kanyang husgahan. At yan ang nakita natin sa ating ebanghelyo ngayon, kung paano tayo huhusgahan ng panahon ni Jesus sa katapusan ng ating buhay. Sa ating ebanghelyo nakita natin na kung paano pinaghihiwalay ng pastol ang kanyang tupa sa mga kambing sa katapusan ng araw, sa katapusan ng panahon at ng ating buhay, paghihiwalayin din ng Panginoon ang masasama at mabubuti. At ano ang kanyang standard o alituntunin? Kung ano ang kabutihan o kasamaan na ating ginawa sa ating kapwa. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, yung mga nasa kanan na mga tupa, dahil sila ay mapuputi, ay sasabihin ng Panginoon, "Halika kayo, pasok na kayo sa kaharian ng aking Ama, sapagkat noong ako'y nangailangan, nagutom, walang damit, nauhaw, nasa bilangguan at may sakit, ako'y inyong pinaglingkuran." At sasabihin ng mga nasa kanan, "Panginoon, kailan po nangyari ito?" At ang sabi ng Panginoon, kung anong kabutihan ang ginawa ninyo sa pinakamaliit, ginagawa ninyo yan sa akin. At sa kaliwa naman, yung mga maitim na mga kambing, sasabihin ng Panginoon, doon kayo sa lumalagablab na apoy, sapagkat noong ako'y nangailangan, hindi ninyo ako pinaglingkuran. At sasabihin ng mga tao na nasa kaliwa, "Panginoon, kailan po nangyari yan?" Ang sagot ng Panginoon, ang anumang hindi ninyo ginawang kabutihan sa iba, ang ipinagkait ninyo ay ipinagkait din ninyo sa akin. Mga kapatid, ano po itong ebanghelyo sa atin ngayon? Una, nabubuhay tayo mga kapatid sa isang hiram na panahon na ang buhay natin, ang hininga, ang lahat ng nasa atin, pahiram lamang ng Panginoon. Hindi tayo mabubuhay ng habang panahon dito sa lupa. May katapusan ng lahat, may katapusan ang buhay natin. Isang araw, hihinto tayo sa paghinga. At sa paghinto natin, ay pupunta tayo sa pangalawa. Haharap tayo sa Panginoon at doon tayo huhusgahan niya kung ano ang ginawa natin sa hiningang pinahiram niya sa atin. Kung ano ang ginawa natin sa mga regalo na pinagkaloob sa atin ng Diyos, ang ating pananampalataya lalo na. Kung ginamit natin ito sa masama o sa mabuti, at ang alituntunin nito ay hindi yung ating mga bagay-bagay na para sa atin,
kundi yung mga bagay na ibigay natin sa iba. Yan ang tunay nating kayamanan, mga kapatid. Kung ano ang ibinigay nating kabutihan sa iba. At ang pangatlo, ang mensahe sa atin ay, kung tayo pala ay nabubuhay sa isang hiram na buhay at panahon at binibigyan tayo ng kakayanan para ito ay gamitin sa iba, ang pangatlo ay, ang Panginoon ang makakasama natin sa habang panahon sa Kanyang kaharian. Kaya ang challenge sa atin ito, mga kapatid, ay ganito. Ang gawin natin ang tama. Na huwag tayong mapagod sa paggawa ng kabutihan sa iba. At hindi yung bukas ko na siya kikibuin. Yung mga BFF natin o miyembro ng ating pamilya na hanggang ngayon ay may galit tayo. Sa Christmas na Father o sa New Year ko na siya papatawarin. O bukas ko na lang yan gagawin. Ngayon ang oras, ngayon ang panahon. Kaya mga kapatid, anong ganda ng ating buhay sapagkat meron tayong pananampalataya, subalit ang pananampalatayang ito ay patay kung hindi natin ito natatranslate sa mga gawang kabutihan sa iba. Kaya mga kapatid, ang isang magandang gawin nating personal na tradisyon ay ganito. Gabi-gabi, bago tayo matulog, tingnan natin yung buong maghapon, simula kaninang umaga sa paggising natin hanggang mamaya sa pagtulog. Pwede ba nating tingnan kung meron tayong at least 3 kabutihan na ginawa sa buong maghapon? Kasi kung wala tayong ginawang kabutihan, lalong-lalo sa iba, sa mga nangangailangan, parang nasayang ang 24 oras na pinahiram sa atin ng Diyos. Gabi-gabi, gawin natin ninyon. Upang bago tayo pumikit ng ating mga mata, matulog, sasabihin natin, Panginoon, ito po yung 2, 3, o mga ginawa kong kabutihan sa maghapon. Ito po yung bunga ng pinahiram ninyo sa akin sa buong maghapon. Sa araw na ito, sigaw natin sa ating mga puso, si Jesus ang ating hari. At sana, isang araw, sasabihin niya sa atin, magaling, magaling, pumasok ka sa kaharian ng aking Ama. Mabuhay si Kristo ang ating hari.